Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Morning, Kuya. Good morning, Kuya. Good morning! La 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 la. Good morning, Kuya. Monday morning, di siya maulan ngayon. August 22. Teka lang, nag-intro pa lang ako. Oo nga eh. Nangaagaw lagi ng intro. Gusto mo ikaw. Ang bilis tatawag kasi dito eh. Na-excite Kakasabi ako ko lang August Monday 22 na. morning, di umuulan. August 22, 5:12 ng umaga. Yan ang sasabihin ko bago po ako inunahan. Pwede go. Eh kasi na-excite ako Go. August 22 na, malapit na mag-September, diba? Pero this time around, syempre sisimulan natin itong umaga natin ng isang magandang katanungan. Ano ang magiging kalagayan ng may kapansanan sa kaharian ng Diyos ba? Napakagandang tanong yan, ano? Of course, sasagutin po yan ni Brother Eli Soriano para po sa ating Biblically Speaking. Alam mo, pag makakarating tayo sa kaharian ng Diyos, wala nang problema yung kapansanan. Sabi kasi ni San Pablo sa 15:51 ng unang Korinto, ganito pakinggan mo nakasulat. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan. Kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Yan pala ang mangyayari pagdating ng paghukom, Pag nabuhay ang maguli ang mga patay, kung maliligtas ka, magiging dapat ka sa Diyos, yung may kasiraan, papalitan na yun ng walang kasiraan. Itong katawan nating may kamatayan, papalitan na ng walang kamatayan. Bibigyan tayo ng tinatawag na spiritual body. Yan ang nakasulat pa rin dyan sa 15 ng unang Korinto. Gayon din naman ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Itinatanim na may kasiraan, binubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na mag-uli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na mag-uli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na mag-uli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu naman. Ayan, papalitan niyang katawan na yan. Kaya yung diferensya mo, kaya ikaw ay pingkaw, o ikaw ay kuba, ikaw ay duling, wala nang yan problema, kapatid. Alam mo, dapat lang natin gawin ngayon, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. At wala tayong problema pagdating doon sa eternity. Ito naman buhay sa lupa, temporary lang ito Ang talagang buhay, yung nandun sa langit, sa kaharian ng Diyos. Wala nang kapintasan doon, papalitan niya isang katawang walang kasiraan, katawang ukol sa espiritu o spiritual body. You can read that in 1544, the book of 1 Corinthians in English. It says, It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body. yan, sinasabi, there is a natural body and there is a spiritual body. If it is sown a natural body, it will be raised a spiritual body. Alright, maraming salamat po sa inyo, Brother Eli Soriano. Jago. Last week. Ano ba last week? Kangkong. Kangkong! Oo, naalala ni Kong. Kangkong.
senior moments. Layo pa. Ito, bagay ito sa matatanda to. Alam ko ginagawa rin to ang tsaa eh. Yes, oo. Okra. Kasi tayo this week. Ano ba benefits ng okra natin? Ang okra, Jex, mataas sa calcium. At saka alam mo sa mga diabetic, yung matataas blood sugar, ginagawa nila, ini-slice lang nila yan. Siyempre, ugasan, i-slice mo, and then i-soak mo overnight sa tubig. Then the next day, You drink inumin it. mo. Yes. Tsaka pwede pa initin rin, di ba? Exactly. Yan ang okra tea na tikman ko before. And also, mataas ang kanyang fiber. Sa mga constipated, malaking tulong. Sobrang taas ng fiber, minsan nangangating. Ayun sa labas. O sige, Okay. at ano ang ating recipe for today? Ang gagawin natin ngayon, Diego, Taharis at mga kasangbahay ay sauteed okra with soy sauce. Wow! Ginisa. Oyster sauce. O, diba? Oyster sauce Oyster daw. sauce. Ay, oyster sauce! Sorry! Mas masarap yung oyster sauce. Oo. Okay, paano gawin to? Ito ang ating mga ingredients, ano. Siyempre, meron tayong mga kasangbahay, ang ating okra. Meron tayong itlog. And garlic. Meron tayong sibuyas. At may salt and pepper. Siyempre. Oyster Oh, sauce. oyster sauce. Sauce of the oyster. Yes. Alright, procedure. Okay, mga kasangbahay, ito ang paggawa ng ating sauteed okra with oyster sauce. Unang-una ilagay ang ating cooking oil sa ating 1 pan. clove garlic minced. Yes, at ihalo lamang ang dalawang yan. At susunod, Harry. Ang ating sibuyas. Onion minced. Ayan, dahil na Gisa-gisa mga lang. kasangbahay, ilagay na ang ating bidang-bidang okra slice. 4 na piraso. And then of course, lagyan natin yung ating oyster sauce, pampalasa pa 2 po. tablespoons lang. Maalat yan. Tapos ayan, kung hindi pa kayo nakontento doon, ilagay mo lang salt and pepper. At To lagyan taste. natin ng itlog naman. Yes. Tama, Jegs. Halo-halo and... Ayan na ang ating sauteed okra with oyster sauce. Lagyan ng konting dahon para mas masarap Oo, tingnan. para ano, mas presentable. Oh, tsaka mali mo makain ng bata, di ba? Tama. Of course, kada umaga po na mas maganda mag-quick meal muna bago po ay pumasok sa trabaho, Kicks. Oh. Okay, thank you. Good morning, Kuya, at good morning sa inyong lahat, mga kasangbahay. Nako, dapat good ang morning nyo dahil Monday na at nagbabalik na naman ako dito sa Sabina Wet and Dry Market. Nandito ako ngayon, mga kasangbahay, sa tindahan ni Ate Emmy. Ayan, hi Ate Emmy! Hello! Ayan, mga kasangbahay, tanungin natin magkano na nga ba yung kanyang mga rainy day essentials. Ito, unahin natin, ate? Tsinelas ng panlalaki, ito magkano? 50 pesos. O ito naman, mga kasangbahay, para sa mga katulad kong girls, bilhin nyo na itong tsinelas na naghahalaga lamang sa presyong 50 pesos. Mga kasangbahay, ang mura-mura nga naman talaga ng presyo ng mga tsinelas ng bata ngayon. Ito 35 pesos lamang. Ito po ngayon ay naghahalaga sa presyong 50 pesos lamang. Ito naman natin itong kapote, magkano? 250 yan. Kailangan mo rin ng payong na talaga namang murang-mura, 65 pesos lamang. At ito, meron tayong mga waterproof na sapatos, pambabae, na 100 pesos lamang. Para sa mga lalaking estudyante na kailangan pa rin pumasok kahit umuulan, ito, perfect na perfect sa inyo. Ang sapatos na ito sa 130 pesos lamang. Alam nyo, mga kasangbahay, just to remind you, ang Agosto po ngayon ay buwan ng wika. At ang ating mga chikiting ay usually kailangan nilang pumasok, nakasuot ang pang Pilipino sa paaralan. Kaya ito, ate, magkano itong barot sa 180. O ito, mga kasangbahay, at murang-mura lang ito sa presyong 150 pesos, set na yan. O mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating mga rainy day essentials at pati na rin ang ating mga kasuotang pang Pilipino dahil buwan ng wika. O ayan na, dahil napakabait ni Ate Emmy, bibigyan natin siya ng gift pack mula sa Good Morning, Kuya! Yes, thank you, Ate Emmy. Yakapin mo ako. Andang mo naman? Yes! Ito po ang, diba, palengke price watch sa Good Morning, Kuya! Okay, mga kasangbahay, ngayon alam nyo na ang presyo ng ating ilang rainy day essentials, pati na rin ang ating mga buwan ng wika essentials. Kasi alam mo, Haris, marami sa ating mga kasangbahay, malayo sila sa Baclaran at sa Divisoria. And alam naman natin na doon maraming mura na mabibiling costumes. Kaya I highly recommend, mga kasangbahay, na sumugod na kayo dito sa Sabina Wet and Dry Market at hanapin lamang yung tindahan ni ate. Nasa tapat
Lahat lang para sa inyong mga life essentials na affordable. O, yan ang ating Palagi Price Watch for today. Friday na introduce sa atin itong M2T therapy na tinatawag nila. Ito yung tinatawag nilang Myofascial Mobility Blade Therapy. Pinakita sa atin kung paano nga sila nag-a-assess using yung ating overhead squats at saka yung ating shoulder mobility. Pero paano nga ba ginagawa itong M2T therapy na tinatawag nila? Panoorin po natin to. Now, so si Miss Rina nakadapa na siya, okay? So during the treatment, so makaka-feel siya ng pain, okay? Pero depende sa pain threshold ni Miss Rina, okay? On the scale of 1 to 10, sasabihin niya po sa akin kung hanggang saan na yung pain. 10 is the highest. So dapat nag-range lang siya sa hanggang 7 lang. Okay, so Miss Rina, on the scale of 1 to 10, yung pain scale natin, just let me know if yung pain is umaabot na hanggang 7. 10 is the highest, okay? So ngayon, I want you to, bring this arm para expose ang ating scapula. Okay? Assessment niya kanina is tight din yung kanyang upper back, especially yung sa right. So isasama na natin since back yung iti-treat natin sa kanya. Okay? So to start with, we need lotion. So ito, this is some cocoa butter. So mas okay siyang gamitin kesa sa ordinary na lotion. So ang purpose nito is to prevent yung friction. So lalagyan na natin ng medium. Okay. So yan. So ito yung kanyang scapula. So lalagyan na natin lotion sa side. So pag weak yung back mo, ito, kailangan natin siyang i-switch on. Okay? Kasi sa assessment niya din, si Miss Rina medyo may rounded yung posture. So it's more of the computer type of posture. So maybe dahil din sa work niya, it's more of using the front muscles. So normal response lang ng body natin is magkaroon ng redness. So this will only take like 1 to 2 minutes. So ngayon, meron na siyang petechiae. Okay, ito yung mga tiny red spots na makikita sa skin. Okay, so ibig sabihin, stop na tayo sa area na yun, then we can proceed to another area. Okay, so let's proceed dito sa other side. So right side naman tayo ng shoulder blade. Okay, so the next one naman na area to be treated is yung front ng shoulder at saka yung chest muscles niya. So, sa positioning natin, yung head ni Miss Rina is naka-neutral. Okay, tapos yung kamay niya, para itong muscles na to is nasa stretch position na siya. So, mas madaling i-sweep yung blade. Next naman is sa kabilang side. Okay, na-mention ni Miss Rina a while ago na meron siyang plantar fasciitis. So, one of the areas na pwedeng i-treat ng M2T blade therapy is yung mga clients or patients na meron plantar fasciitis. So, ibig sabihin ng plantar fasciitis is may inflammation doon sa plantar fascia. So, yun yung area na i-treat natin. Okay? Blade therapy nila, medyo masakit siya, pero after nun, parang nakakaginhawa, parang mafe-feel mo na na-relieve yung sore areas dun sa katawan nyo. Kasi nga, di ba, tina-target niyan yung mga nodules nyo, kung saan yung weak side nyo. So, kanina pinakita sa atin yung sa scapula area ko, dito rin sa may middle back ko, at saka yung sa paa ko. Kasi kailangan ko daw yung total body. Kailangan daw mas maganda yung aking posture dyan. Ayan ang ating Fitness 101. Maraming salamat po kay Ms. Sharon mula sa Functional Fitness. At syempre, good morning, Kuya. Would like to thank Patrol. Ayaw mo bang tumaba? Ayaw! Go with the power of 500. Go with the power of Patrol and live it. Take care of your liver with Live It. Available at all leading drugstores nationwide. And good morning, Kuya. Would also like to thank New Moms, maging bidang nanay sa New Moms Malunggay. OsteoGuard, tulong iwas osteoarthritis sa OsteoGuard. Go, galaw! Wow! La 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 la.
Kuya would like to thank the following: Engine Industries, Grand Eagle Cookware, Komi Red Rice Bran Extract, Shiro Glutathione, Darwin D Trading Medical Supplies, Dreamhouse Management and Development Corporation, John & John Poultry Supply, FBF Electric and Power Services Incorporated, Kusa General Merchandise, Madison Industrial Gases, 347 School and Office Supplies Incorporated. Tile trims, stair nosing, anti-slip tapes, and much more. Inex Industrial Incorporated. Edge is our business. Call us now. Huwag magpapatuyo ng pawis. Huwag magpapalipas ng gutom. Oo naman. O anak, nahig mo na ang tatay. May pasalubong ako sa inyo pag-uwi. Tay, ingat lagi ah. Huwag mag-alala. May SSS ako. Protektado. I take Fatrol to help you feel confident and sexy. Fatrol contains L-carnitine and green tea extract that help burn fats, increase metabolism, and maintain proper cholesterol levels. Ayaw mo bang tumaba? Take Fatrol every day. Good morning, Kuya would like to thank the following: Inex Industrial Incorporated, New Good Taste Cafe and Restaurant, Ralph Lacanlale Construction, Spa Ranity Wellness Hub, Adlaon Optical, Ali and May Zambales Mango Producer, Dealer and Retailer, Baguio Special Ensaimadas, Checkmed Medical Trading, JPM Medical. Alright, 5:30 na po ng umaga and meron tayong may konsulta ba tayo? Meron. Meron tayong ikonsulta. Right, sa pagpapatuloy po ng ating public service mula po sa ating 1,360 satellite monitoring centers, meron po tayong question, legal question to Kong Erin. Si Mrs. Rosalinda Acaso, 59 years old, mula sa Green Hills, San Juan. Nanay Rosalinda, good morning po sa inyo. Good morning po, ma'am. Ikonsulta niyo na po. Sige po. Tanong ko po yung kung paano po may babalik saan magkakapatid ang rights kasi po may property na yun. Ang magulang po namin na nailagay sa pangalan ng kapatid namin din po. Opo. Paano nilagay sa kwan? Baka binenta ho sa kanila. Ano yung paano nilagay? Hindi po. Kulang-kulang. Kasi po, ganito. Sige po. Sorry. Kasi po, ganito ang property na yun. May po sa amin ay award ng NSA. Nung mamatay po ang mother ko, sabi po sa NSA, ilagay po sa isang pangalan na lang. Mm-hmm. Tapos po, gumawa po kami ng waiver na ibibigay namin sa kanyang rights. Pero meron din po affidavit na kami pa rin po magkakapatid ang may nagmamayari. Kasi po, hindi nila ginawa yung affidavit. Ang title po na ilagay na po sa pangalan ng kapatid namin. So nag-execute kayo ng waiver pero dapat merong kasabay na affidavit na kayo rin ang kinikilala pero hindi nagawa. Opo. Hindi po nagawa. Ngayon hindi nila ginawa. Ngayon nag-iisa lang yung kapatid mong nagsasabi na sa kanya talaga lang yung property. Opo. Parang nagiging po kaming magkakapatid. Parang under niya na kami. Kung anong gusto niya, siya na po ang nag-handle yung meron po yung pero yung bahay na po na yun, meron po siyang na sinakare. Ngayon ang tanong, meron ba kayong katibayan na ang NHA ang nagsabi na ilagay na lang sa isang pangalan yung wala po, wala. Yun ang mahirap. Kasi verbal lang po siya.
Yan ang mahirap. Kasi usually po dapat kung merong ganong pagsasabi ang NHA, dapat nakalagay sa isang dokumento na for convenience lang yung paglalagay ng isang pangalan sa ari-arian. Ngayon, problema dito, talagang papasok sa sistema ng hustisya po natin, sa korte, para mag-giit po ninyo yung karapatan po ninyo. Pero kung wala pong matibay na ebidensya, baka mahirapan po tayo. Ang masabi lang po natin, dahil mas marami pong kapatid ang nasa panig po ninyo, nag-iisa lang siya, baka kayo pakinggan ng korte. Pero hindi natin maiwasan na hindi dadaan po sa korte yan dahil wala ho tayong nahawakan na ibang ebidensya. Ganun po ba? Opo. Okay po. Sige po, salamat po. Maraming salamat rin. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Miss Rosalinda Acaso mula sa Green Hills, San Juan. Pero kung follow-up question ko lang, Yes. pwede ba sila mag-usap muna magkakapatid? Pwede naman. Diba? Para ayusin. Kasi mukhang- kung napagkasunduan naman nila na... Pero mukhang ayaw nung isa nasa pangalan na bunso niya nasa bunso pa, no? Oo. Pero may ganun ba talaga dapat na pwedeng i-advise ng, kunyari, galing nga doon sa National Tingin ko Housing Authority? Baka hindi, ewan ko. Ako, I would not think yung NHA will agree, no? Unless they can specifically point to a person sino nagsabi nun. Pero hindi sasabihin ng Pero NHA according sa batas, kung Erin, ilalagay sa lahat ng buong pangalan. magkakapatid, Oo. di ba? Para walang away-away. Oo. Nako. Mahirap yan. Alright, maraming salamat sa iyo, Kong Erin, para sa ating ikonsulta mo. Good morning, Doc Sara! Morning! Good Monday morning. Yes. Ito si Doc Sara, dumadaan ito sa expressway. So kailangan na alamin natin yung mga limitasyon at regulasyon para sa mga nagdra-drive sa expressway. Panoorin po natin ito. Na-identify na isang limited access facility po ang NLEX bilang isang expressway. Para sa safety ng mga dumadaan na mga motorista dito, meron lang po yung mga allowed na sasakyan na gumamit ng ating expressway. Ang RA 2000 o Limited Access Facility Act, sinasaad din po na yung mga kagaya ng mga maliliit na motorsiklo hindi po pinapayagang makadaan dito sa expressway dahil din po sa safety. Ang allowed po dito sa expressway ay yun nga pong 400cc ang displacement pataas po. So yung lower than 400cc po, hindi po pinapayagang gumamit ng expressway. Ayon dun sa guidelines sa Republic Act 4136, yung mga malalaking trucks na kailangan meron pong minimum speed po na 60 at meron po tayong maximum speed na 100. Ito ay na-identify pa rin po dahil po sa safety pa rin po, dahil po pagka sobrang bagal yung sasakyan, maaring masalpok o matumbok ng mga ibang mabibilis na sasakyan. Ang may mga defect, especially yung mga lights po, mga defective lights, hindi po pinapayagan dito or hinuhuli po sila. Bago po umalis sa panggagalingan, i-check po na maigi yung ating mga sasakyan. Mainam po na nasa kondisyon po din yung magdadrive dahil karamihan po ay ng aksidente ay dahil po sa driver's error po o human error pa rin po. Okay, yan. Napanood po natin yung mga limitasyon sa mga pwedeng gumamit ng SLEX o NLEX. So, syempre may pag motorsiklo, hindi lahat ng motorsiklo pwede. Dapat mas mataas sa 400cc. So, mga big bikes talaga. Pero yung mga malilit na single na nakikita natin sa EDSA, bawal yan. Bawal yan sa Tapos sa mga trucks, no, may limitation rin, no, may regulation na kailangan na tumatakbo siya ng at least 60
kilometers per hour hanggang 100. Pinagbabawal yung mga masyadong mababagal o mabibigat na truck na hindi kayang tumakbo ng ganyang SLEX tsaka NLEX, 100 yung Yes. limitation ng ating speed. Yes. Ayan. Oy, Doc. maraming salamat. Doc Sara. Yes, Jeg. Kala ko lumabas ka, nagpa-retouch ka eh. Nandiyan ka pala eh. Kala ko si Angel yan eh. Buti lang, di ko rin napita. Baka ma-smack ko eh. Feeling ko kasi nagmumurang kami, naka-headband. Oh, sige, Doc. Ito na. Ano topic natin? Okay, ang topic natin this morning sa usapang pangkalusugan ay yung common bacterial skin infections. Ano yan, Doc? So, alam natin yan. Basta pag nakakita ka ng may mga pa, sorry pa sintabi po sa mga nag-aalmusal, no, yung mga nana, maliliit, no. So, meron tayong mga nakikita, nag-range kasi yan from sa, kumbaga isang piraso hanggang sa malalaki, hanggang sa may iba na mamagana yung paa, no. So, umpisahan natin sa pinakamaliit, yung folliculitis. Okay. Folliculitis, alam natin, anything which ends with itis sa dulo, may pamamaga or inflammation. So, from doon sa unang part ng word, follicle, yung mga follicles ng buhok, okay, dyan sa palibot niyan, dyan may namamaga. Yan ay common sa mga, alam natin, yung mga nag-shave, di ba? Yung mga lalaki, nag-shave ng kanilang mga bigote, balbas. Yung iba naman, yung mga babae sa legs. Yung mga nagpa-pluck, pwede rin ba yan? Nagpa-pluck pwede din. Okay. Kasi ang sanhi kasi nito, usually kasi ito, meron talagang may entry ng bacteria, may trauma. Okay, kalimitan. And alam kasi natin, we have yung normal skin flora or normal bacteria natin. Now, normally, they would exist sa labas ng balat. But in the event na meron kang injury, okay, micro-injury like from shaving, you expect nakakapasok sila. Kaya maganda bago ka kunyari magpatanggal ng hair or mag-shave, kailangan na nalinis mo talaga siya ng antibacterial soap prior to you inducing microtrauma dun sa area. Eat ka bago ka mag-shave or wax. Yeah, that would help because alam natin this normal bacteria nga would reside sa skin and after exfoliation, we expect na minimal yung bacteria doon. However, kailangan din ng proper timing kasi kung during the time na nagpipil ka and then that's when you're gonna shave the area, syempre baka mas lumala. Sensitive kasi ang skin right after the peeling. Okay. So yun. So folliculitis. Kasi pag medyo yan parang naglalana. So minsan kunyari laging how do you call that? Magkakatabi and then hindi lang isang follicle ang affected. So pwede na yan magkaroon ng furuncle or boil. Alam natin yung piksa. Okay? So yun. So, ganyan naman ang nangyayari. Now, kapag naman nagkaroon ng aggregation ng piksa, so mas malala siya, it becomes carbuncle, no? So, magkakapareho itsura niyan eh. You have yung may pamumula sa labas, tapos sa gitna meron kang pus, no? And then, ang kalimitang ginagawa dyan would be mag-i-incise. So, naghihiwa dyan pag dinala sa mga clinics or hospital and then para ma-drain yung laman. Because we know kasi usually kasi ang common microorganism bringing this would be staphylococcal infection. Okay. So, ito ay pwede rin kasi there's a possibility of tunnel formation sa ilalim. That's why sasabihin, ba't gano'n? Nagkaroon ako ng piksa sa kanang puwet, tapos bilang pumunta sa may bandang hita, sa magkakatabi, no? Okay. That's why, so kailangan, common yun sa mga tinatanong sa atin dito sa di ba, i-consulta mo. Kaya dapat pagka nagganyan, hindi enough din na nag-antibiotics lang. Maganda ma-drain siya, malinis, no? Yun. Tsaka aside from malinis, kailangan, Doc, di ba, wag din masyado dun sa mga maiinit na lugar. Kasi yung mga moist na lugar, doon nabubuo tong mga True, tama yun. And then, alam din natin, pag mainit ang lugar, no, lalo yung iba, yung mga nagsusona, hot tub, no, sana yung mga facilities niyan, make sure laging malinis talaga. Kasi dahil, because of the moist, we expect yung ating pores mas nag-open pagka medyo maligamgam, pagka hot ang temperature. So, mas madali silang nakaka-penetrate, What about yung, narinig mo na ba yun, Doc? Yung ginagamitan nila ng bote pag may pigsakat. How safe is that, diba? Yeah. Parang okay ba yun? Ginagawa yan nung araw, no? Yes, Kasi syempre, alam natin, tinatawag nila may mata, diba? So, kalimitan kasi yan, hinihintay nila maghinog sa gitna. No, alam natin yung mga bote ng mga soft drinks, alam natin eksakto kasi yung nakalimitan ganun yung common size na mga piksa eh. So, syempre, pag tinapat nga naman and then parang nag-apply ng pressure, pinukpok, you expect, nagpa-pop up ngayon ng ang pus. But, of course, nakakalabas siya. However, there's no assurance na
na na-evacuate mo lahat. Yes. Plus, syempre magkakaroon dyan ng wound, no? It's an open wound. We do not want naman the dirt from dun sa mouth ng or opening ng bote would be parang transmitting the bacteria dun sa area. Kasi syempre alam natin may existing infection ng Kakalat pa yun, di ba? Yeah, yon. And then, so ano yung kalimitang ginagawa dyan? Pwede rin kasi mamaligam-gam, no? Apart from that, yung warm compress mo to improve the circulation to the area. Kasi alam natin yan, pag nag-flow ang blood dyan, more white blood cells will go to the area and then, i-engulf yan ng ating mga white blood cells para mas madaling ma-clear, mas naghihinog. What about yung mga over-the-counter na ointment? Pwede rin ba yun? Yeah, Especially ointment, kapag may folliculitis ka. especially Mupirocin, no? Yung isang kilala na brand would be Bactroban, Euporin. So, marami, Foskina, iba yun ang mga brands ng Mupirocin. And yun, usually 2 to 3 times a day for at least 7 to 10 days nilalagay. And of course, dapat malinis yung area palagi. Now, if say for example, kasi minsan di ba ibang pigsa, kusa na lang nagda-dry up. So, wala rin namang assurance yung patient na na-clear up na yung infection. Pagka minsan naglalala, so you expect pag superficial, ang tawag dun is erysipelas. No? Or pagka naman sobrang naglalapay na magana talaga, then mas hindi mo na makita yung demarcation. Yan, erysipelas yan. So now, kapag ka naman hindi na demarcated, ito kasi kitang-kita mo talaga, di ba? Yung pinaka-border niya. There's what you call cellulitis naman. So, lumalalim ka na, hindi ka lang sa skin, yan, okay. Hindi ka lang sa skin. You expect, nagkakameron ka na rin dun sa subcutaneous tissue. Subcutaneous layer would mean sa ilalim ng cutis or ng skin, no? So, mas malalim yan. So, most patients with this condition would complain of edema na mamagana. Hindi na nila magalaw yung area din. Yeah. Meron yung mga iba, yung mga I'm not saying naman lahat ng but meron kasi mga establishments or institutions, kunyari may nakagat na insect, tapos kumbaga medyo madumi kasi hindi nila nakita kagad. And then, ang common complaint would be, hindi nakasya yung yung paa dun sa sapatos. So, may pamamagana talaga. Sometimes nga, hindi na rin nag-afford ng improvement from oral antibiotics. Sometimes the patient would have to be admitted for parenteral antibiotics or yung pinapadaanan sa suwero, no? And then, siguro after like 3 days or 5 days, pwede na rin i-discharge, tapos patutuloy na lang ng oral. No? So, yun. Yan kasi dapat hindi natin pinapasawalang bahala dahil, syempre, alam natin yung infection and kung capable of tunnel formation, pwede rin bumaba. So, baka pwedeng, sa halip na andun lang sa ilalim ng skin, pwedeng pumunta sa may muscle area, pwede rin pumunta dun sa may bone area, which we do not want to happen. Your final message, Doc Sara, para maging malinis yung ating mga viewers sa kanilang mga katawan para maiwasan nila itong mga skin bacterias na ito. Yeah, of course, kailangan yung regular bathing, Okay, so depende rin sa work. Baka kailangan po mag-necessitate na hindi lang in the morning naliligo. I mean, before you go to bed in the evening, kailangan malinis ka din para yung linens natin, hindi natin naiiwanan na madumi, Papalitan mo. Yes, so apart from that, kung may mahawakan po, make sure nag-hand wash talaga and bring along with you a hand sanitizer, no? Kasi prevention is always better than cure, no? So, yung simpleng hand washing na yan would mean a lot of, how do you call that? This can bring about a lot. This is very important in, preventing infections to set in our body. Ayan, maraming salamat sa iyo, Doc Sara. Siyempre, pwede niyo rin siyang bisitahin sa Klinika Figura. Okay, yeah. Thank you, Rina. Brown ang kamay. Ha? Ayan na. Word of the day. Word of the day. Word for the day. Droll. Adjective. Amusing. Humorous. Comical. Especially funny or witty in an odd or outrageous way. Example sentence. Everyone enjoyed Professor Herman's class because his droll sense of humor made his lectures entertaining. In Tagalog, nakakatawa o katawa-tawa. Droll. I'm a droll. You're a droll? Oo. Ikikay sa doll. There are times that I have to admit that I am actually a droll. Katawa-tawa. Nakakatawa.
Katawa-tawa. Kala ko troll. Alam mo yung troll? Droll. D-R-O-L-L. Droll. Ayos sa, sa usage yan. Hindi lang siya common na Hindi, nagagamit, sige, no? i-sentence ka, matinong sentence. May joke ka? Si Rina, may joke? Wala. Parang nalipas ako joke eh. Kung meron ka bang sentence sa ating Using word for the day, droll. Katawa-tawa. When Robin Williams was still alive, I find him a droll. Yeah. Yeah, take it from Parang mahirap lang siya gamitin kasi hindi common. Magdadalawang isip ka kung tama ba yung grammar. Kanina nasabi ni droll ba yan? Drool. Akala ko talaga troll. I saw him, I drool. When I saw Diego Castro when I was a kid on TV, I used to drool. Not because you were handsome, but because I was a baby. Kasi you are a baby. Mamaya pag lumipat tayo sa kabilang stasyon sa Radyo La Verdad, babatukan kita. Sige, Attorney G, Beth, and Jokas. Good morning. Bakit magbabatukan kayo siya? Morning. Morning. Good morning. Morning. La 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 la. 6:10 ang umaga. Welcome back po sa Good Morning, Kuya. And meron tayong... May bisita tayo. Sinundo ko. Alright. Kapag may kalamidad sa bansa gaya ng bagyo, hindi na iiwasan kung minsan ang biglaang pagbabago sa ilang presyo ng bilihin. Pero pinapayagan nga ba ng mga otoridad ang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing bilihin tuwing ganitong panahon? At paano sinisiguro ng mga kinauukulan na hindi umaabuso ang mga negosyante sa pagtataas nila ng presyo ng kanilang mga paninda? Yan ang ilan sa ating ikokonsulta sa ating panauhin ngayong umaga. Good morning! Morning! Kasama po natin si Attorney Ann Claire Cabuchan ng Department of Trade and Industry Consumer Protection Group. Of course, alam natin pag panahon ng tag-ulan, hindi maiwasan, nag-fluctuate ngayon ng mga presyo po natin. Bakit ganito pag panahon ng tag-ulan? Well, most of the time, ang rason ng mga negosyante, yung difficulty of transporting the goods, lalo na yung mga fresh produce. So, tumataas yung transportation cost, at saka siguro yung mga logistics nila, kaya may taas sa presyo. Meron bang kinalaman rin outside of transportation cost, yung pagsalanta ng bagyo sa isang lugar? For example, kung sa Baguio area, nasira yung mga production ng ating mga magsasaka, kaya there's less supply. Yes. So paano natin minomonitor po ito at paano natin nasisiguro na yung pagtaas ng presyo ay katanggap-tanggap naman sa merkado? Well, unang-una, on the part of DTI, I would just like to be able to make it clear, no? Kasi DTI does not look into fresh produce. Okay. Yan talaga ay minomonitor ng agriculture. Kaya lang pag meron pong magko-complain, talaga namang tinatanggap namin kasi meron kaming no wrong door policy. Yes. And we just coordinate with agriculture on that. So dun sa part ng DTI, yung basic necessities and prime commodities na tinitingnan natin, they're also needed for survival. Tsaka yung lang talaga yung mga canned goods and yung mga sabon, mga condiments, mga suka, mga ganon. So ang tinitingnan lang natin doon pag on a regular day or a regular week, talaga umiikot po kami para makita na yung mga commodities na yan, yung basic necessities na yan, ay hindi akyat baba. Yung presyo niya ay stable. But lalong-lalo na pag may kalamidad, even without a state of calamity. Kasi under the Price Act nga, as amended, talaga namang may declaration ng state of calamity before you have a price freeze. Pero nung nagkahabagat tayo last week, ay talagang umikot kami. So we were able to monitor like 94 establishments kasi ang Fair Trade Enforcement Bureau ng Consumer Protection Group only has jurisdiction in the National Capital Region.
but the DTI regional and provincial offices do the monitoring outside. So we were able to look at 94 at nakikita naman po namin na compliant sila sa SRP. So even without a price freeze, it is still suggested retail price. Tanong ko lang po, ma'am, good morning po. Yes, ano-ano po yung mga karampatang parusa doon sa mga hindi susunod doon po sa SRP? Well, kasi nga suggested retail price. So without a state of calamity, suggested lang yan. Suggested. So what we give to the retailer is a show cause order. So dun sa show cause order, explain nila yung price nila above SRP. They have 48 hours to explain, but they also have the same period of 48 hours to bring their price down to SRP. So pag hindi nila binabayan, we proceed with a formal charge. Pino-formal Paano charge. naman po pag under state of calamity din po yung area, tapos nalaman po natin na nanamantala yung ibang mga establishments? Ano naman po yung mga penalty? Well, under the Price Act, we will also proceed with a Charge right formal away. charge under the Price Act. Mas mabigat yung under the Price Act kasi yung mga penalties mas malaki pag may state of calamity. May formula ba na ginagamit in order to determine ano yung SRP at a certain period of time? Well, actually, ang SRP is a price that the manufacturers suggest to DTI. Okay. So what DTI does is to evaluate na tama yung SRP. Yes. So, yun lang. We have a Consumer Protection Advocacy Bureau that does the numbers. So it's a formula that they follow. Yes. And kagaya ng sinabi ni Angela kanina, you said you give them a show cause letter to respond within 48 hours. Bakit hindi sila sumunod? Kung binaba, walang problema. Walang problema. Pero even after 48 hours at tinuloy nila yan, pwede silang kasuhan. Yes, profiteering. Profiteering. Yun yung profiteering. Oo. Pero yun nga, yung tanong, how much leeway above the SRP is allowable at a given time to be not considered as profiteering? Well, I cannot say yung a percentage of SRP kasi when they explain the reason for the increase in their prices, tapos ano nila yung cost of fuel and everything, they're able to explain. DTI will just do the numbers and determine whether talagang it is within the true value of the product. So I cannot say a certain percentage. Kasi kunyari, kung 5 cents, 10 cents, baka within the range lang yan eh. Medyo. Yung mga 10 piso yun, mukhang... We have not been very successful about... Yeah, in prosecuting. Yes, profiteering. It is something that, although I always say there's always a first time. Yes, always a first time. There's always a first time. Huwag silang magsamantala. Kailangan may masampulan, masasampulan kayo. Kaya talagang wag silang magsamantala. But attorney, I'm wondering kasi in some areas, yung mga mamimili, wala talaga silang minsan idea kung ano talaga yung SRP or paano nila malalaman that this certain establishment nag-aabuso na sa kanila. No? So, I was wondering kung ang DTI meron silang mga programa on how to teach yung mga mamimili regarding this. It's a regular activity of DTI, yung Consumer Welfare Desk. So, in NCR, it's the Consumer Protection Advocacy Bureau that does. That's a provincial offices, merong Consumer Welfare Desk. Yun ang umiikot. And we encourage yung mga mamimili na tingnan yung aming website kasi nandun yung suggested retail price. And there's a new app which you can download sa phone mo, yung e-presyo. E-presyo. Project din yan ng SIPAB. Makikita mo doon, pag tinitingnan mo yung commodity, basic necessity. Nandun yung presyo. Nandun yung, kung saan kang lugar, nandun yung presyo, highest, lowest, at saka anong tindahan. So that's e-presyo? E-presyo. Kailan na-launch po ito? Na-launch to mga a month or 2 months ago. Okay. Very, very new.
So it is not yet available na iOS Sa system. Android. At dun sa Android, pwede Android siya. pwede na. Siguro we can talk about it pa, no? Yung details pagbalik ni Attorney. Yung mga supermarts, meron naka-post rin. Yes. No, dapat yung mga suggested retail Yes. prices. So yun pwede rin tignan ng Pwede mga din. consumer. When we visited the Marikina Public Market, nakita namin yung kanilang big board ay nakalagay ay prevailing price. So nakita namin, hindi pala SRP ang nilalagay nila. So we suggested na sa market administrator, ilagay nyo yung SRP. Kasi suggested lang, ano lang nakalagay, prevailing prices. So, syempre, yun yung price nila doon. At that point in time, yes. Oo. Usually, ang SRP would be a bit lower than the selling price. Yes. Opo. Any messages po sa ating mga kasambahay para sila ay maging aware na hindi sila sinasamantala ng mga traders? Well, first tip ko sa kanila, dapat pag namimili sila, titingnan nila din na merong price tag. Okay. Kasi under the Price Act, that is a requirement. Yes. Pag yung tindahan walang price tag, kahit yung mga malilit na tindahan, pwede kaming mag-notice of violation sa kanila. Tingnan nila yan because that is their, also, na tama yung presyo, hindi yung paiba-iba. And be conscious of what is SRP para makita nila yung produkto ay talagang their purchasing is within the that price threshold range. for basic and prime commodities. Kasi sa prime commodities, meron din yan semento, Yes. plywood, Yes. light bulbs. So, yung mga Exactly. kailangan natin, batteries. So, talagang makikita nila yung presyo na yan. So, once in a while, DTI publishes that and nakikita nila dyan sa dyaryo. Okay. Maraming salamat, Attorney Anne Claire Cabutsan. Magka-Ateneo DTI. kami. Good to know. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Para naman sa mga ating kasambahay dyan, sa mga anak nila o kamag-anak nila or sila mismo, kung kayo po ay may hika o yung tinatawag nating asthma, narito po ang isang item na siguradong makatutulong sa inyo. Magandang araw mga kasangbahay. Good morning kuya at good morning po sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Ngayon po ang i-feature nating product ay ang portable nebulizer. Ito pong nebulizer nito ay maaari po nating dalhin kahit saan. Kahit kayo po ay nasa travel or kahit po kayo nasa ang lugar, maaari niyo pong gamitin itong portable nebulizer natin. Ito po yung ating portable nebulizer. Kasama na po niya yung kanyang accessories. Kompleto na po ito. Meron na siyang mouthpiece. Meron na po siyang dalawang klase ng mask. Isa pong pambata at saka isang pang-adult. And it comes also with AA battery kasi ito po yung gagamitin natin. Nakita niyo po yung press sa likod. Ayan. Press lang po natin siya para matanggal po yung mismong paglalagyan po natin ng gamot. Siguraduhin lang po natin na nasa tamang pwesto po yung mga accessories at nakalock. And then, kakabit na po natin yung kanyang mouthpiece. Nandito po sa pinakagitna yung power button po niya. So, kita niyo po, umusok na po siya. So, pwede na po siyang gamitin. Napakaganda po nito para sa mga bata dahil kahit naglalaro po sila, kung mapapansin niyo para lang siyang laruan yung design niya, di ba? Kasi para friendly sa mga bata at madali nilang gamitin. Akala nila naglalaro lang sila, pero ang totoo, ginagamot na po natin yung mga hika nila. Ang Medi Portable Nebulizer ay nagkakahalaga po ng 5,500. Pero ngayon ito'y nakapromo at mabibili nyo lamang po sa halagang 2,750. Bisitahin niyo po ang aming store. Ang Medical Depot ay matatagpuan po malapit sa Bambang LRT Station. Pwede niyo po kaming tawagan sa telephone numbers 493-5459, 730172 o kaya naman po ay bisitahin ang aming website ang www.medicaldepot.ph. Good to know na medyo makakayanan
na ng ibang mga kasama natin na makabili ng ganyang nebulizer. Kasi if I can remember, before talagang wala maka-afford, sobrang Yung mga mahal. kilalang brand, sobrang taas ng presyo. At saka, Doc, Actually, mga bata, pag lalo namang hinihika na, hindi mo talaga matapatan ng nebulizer. Kasi nga, tawag nito, lalo silang umiiyak, you know. So, pero yung kit nila is really maliit, very portable, no? Tinatanong ko nga kanina, magkano kaya yun? Tapos sakto naka-promo pala. Oh, naka-promo. So, we go to Medical Depot and get one. Yes. Mukhang I will go there. Alright, mga kasabay, pag-uusapan natin ngayon, alam mo, Jegs, na syempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo mag-reheat ng mga pagkain. Yung mga hindi natin naubos, the next day, i-reheat natin yan para magamit natin, para makain natin. So, problema natin nga lang dito, Kikay, kasi is the way we store the food at saka kung ano yung ginagamit natin pang reheat ng mga pagkain. Ito mga example na itong mga pagkain na to, according sa research po, ay dapat hindi po nire-reheat, especially when you use your microwave. Unang-una, sa list natin is we have yung ating egg. Yan, ang egg is a good source of protein po natin. Kaya lang po, according sa research po yan, especially pag microwave po ninyo, huwag po natin yung i-reheat. And besides, madali naman maubos yung itlog siguro, no? So mas maganda kung kayang ubusin na natin kaagad. And of course, ang next is meron tayong chicken. Alam nyo ba ang chicken, kapag ka nasa mainit siyang state, iba yung kanyang property, especially yung protein property niyan. At kapag lumamig po yan, iba naman nagiging components din. So pagka ni-reheat, that may cause alteration. Especially yung sa microwave natin, pwede mag-alter yung component niya and pwede hindi o kaya mahirapan yung ating tiyan para tunawin ang mga yan. And then next, meron din tayong tinatawag nating yung rice natin. Alam mo, Kicks, sa rice pala may mga bacteria spores yan. So minsan, kapag niluluto natin, there are some bacteria na kaya mag-survive. At pag nag-survive yan, pag ininit mo ulit, kumbaga, it keeps on, Jegs? Paulit-ulit, no? Na pwede natin makain, kaya pwede po nga makagaroon ng infection po sa atin. And, of course, yung spinach po natin, tsaka celery, alam niyo po ba nagpuproduce ng nitrates to, Jegs, pagka nire-reheat natin? At yung nitrates na yan po, pwede po maging carcinogenic. So, cancer-forming sa ating katawan. And of course, yung last natin is yung mga oil. So, syempre po, ang mga oil naman po pagka nagagamit na natin, hanggat maaari, wag na natin paulit-ulit gamitin. Pero again, all of this, depende naman po yan sa ginamit po natin pang reheat, mga kasambahay. Tulad po natin microwave nga sinasabi, marami pong pag-aaral naman po kinandak po rito. Pero kung gagamit naman po kayo ng mga oven toaster o yung oven po natin, much safer po yan. One example lang na pwede natin isay dito, Kicks, no? Pag ikaw nag-reheat ka ng pandesal sa microwave, pag hindi mo nakain yan, parang bato ang texture niya. Sobrang tigas. As compared sa oven toaster. Yes, Doktora? Kunyari, yung mga chicken na mga leftover. Sayang naman kung kunyari, parang buo pa, parang ganon. Microwave yung ginagamit kasi ko. there's a lot of ways naman para i-reheat natin yung pagkain natin. Ito lang naman, according sa pag-aaral kasi, the way na nire-reheat ng pagkain using this kind of gamit natin is hindi maganda. Kaya ang problema nga dito kasi na-alter yung component niya. So in short, yung mga na-mention mo, hindi pwedeng i-reheat using what kind of yung microwave natin. Microwave bawal. Yung microwave natin. Kasi ang microwave parang dine-dehydrate niya, no? That's why naging tumitigas. Heat center going out. So ang tendency is pag nag-heat ka ng pagkain, yung heat goes straight to the center, yung bacteria goes out to the outer surface. Hindi umaabot ang heat ng microwave sa outer surface. So the bacteria, they thrive on the outer surface. Nakaka-survive pa rin sila. They survive on the outer surface of food. Yan ang rule of thumb sa microwave. Tsaka yun nga, nagkakaroon ng na-alter yung components, kaya minsan hindi nang dadigest sa katawan natin, nag-accumulate. And that would cause cancer naman pagka nag-accumulate, pag dumami sa katawan natin. So yun po yung mga food na hanggat maaari po, if you want to reheat, then find something else, some ways na pwede po nating i-reheat. Pero mas maganda kung maubos naman po natin, then why not? Ito po yung prevention lang naman para ma-prevent natin pagkakaroon ng iba't ibang karamdaman sa ating pong katawan. And that's our healthy lifestyle for today. Thank you, Bong. Thank you, Harry. Baba, ilinawin mo sino si Bong. Baka iba. Ito na, it's my favorite time of the day. Bakit? What time of the day is it? Na, mga kasangbay, malapit na mag 6:30. And alamin na natin mga ating kakainin sa What's for Breakfast? Wow! Salamat for that very energetic introduction, Erica Honrado. Live! Wag kang game.
Okay. Ano ang breakfast natin ngayon, Chef? Introduce mo muna si Chef. Chef Arlo po. Arlo. Si Chef Arlo. What's for breakfast? Ang breakfast po na nilito ko for today is chicken caprese. Chicken caprese. Very, ano yung chicken caprese? Saan nag-originate ito? Sa Italian po. Italian. Okay. Ano ingredients? Kailangan ng yun. Kailangan po natin ng 1/2 kilo boneless chicken thigh, chicken breast. Okay. 5 cloves garlic, yung chop po. And 1/2 kilo tomato, sliced and deseed. Green bell pepper, 1 tablespoon of Italian seasoning, then salt. Freshly ground black pepper, parsley sliced din po. Cheese, mozzarella, and easy melt cheese. Then butter for frying. Dami pa ng ingredients ito, no? Oo. Pero mukhang simple lang naman ata, Chef, ang procedure, no? Apo, simple. Paano ba ginawa to? Sige, Chef. Go ahead. Una po, naglagay po tayo ng butter. Sa hot pan natin. And then? Ipiprito lang po natin ng 4 minutes each side po yung chicken. Yung breast yun dyan. Apo. Okay. And then? Hanggang magkonting brown lang, no? Apo. Then, magpiprito din po tayo ng garlic. Tapos i-arrange po natin yung tomato natin po, ganyan po. Okay. Then po yung green bell pepper po natin. Layering ginawa mo, Chef. Opo. Then nilagay na po natin yung chicken po. Tapos nilagyan ko po siya ng Italian seasoning. Para po may... Then asin po for... Taste. Opo. Then ulitin lang po natin yung ginawa natin sa base. Kamatis din po, tapos green bell pepper. Parang pizza tignan. Tapos yan po, yung cheese. Yan po yung... Tapos nag-add din po tayo ulit ng cheese ulit po. Cheese. And? Then mozzarella. Butter po. Butter. Yan. Yan lang, parang gumagawa ng float, patong-patong. Layering lang. Ito, bell pepper. Mozzarella cheese po. Pero green bell pepper ulit yan, ha? Apo. Green bell pepper, tapos patungo natin ng cheese. Mozzarella cheese. Fresh sliced mozzarella cheese. Parang ng pizza tignan, no? Apo. Then fresh parsley po. Fresh parsley. Parang ano to, Harry, yung mga parmigiana, pagluto ng mga parmigiana, layered din eh. Tapos, simmer ba tawag? Simmer? Hindi yan simmer. Anong gagawin mo dyan? I-bake po natin siya for 25 minutes. Ang dala ni Chef kasi is parang kung wala kang oven sa bahay, may portable parang induction baker ka or electricity. Pwede na yan. So yan ang chicken caprese. Chef Arlo. Ano pa ang dala mo, Chef? Cheesecake flan po. Oh, cheesecake flan. Ikaw gumawa? Cream cheese pala. Cream cheese flan. Ikaw gumawa? Kakaiba to. Tapos itong mga green na mga maliliit. Vietnamese kutsinta po. Vietnamese kutsinta. Ano pagkakaiba niya sa Pinoy na kutsinta? Pagkaiba po yan kasi may munggo po siya. May munggo. Okay. Ba't naging green? Sa pandan. Apo, sa pandan. May pandan. Sabi ko na. Interesting. Okay. Promote tayo, Chef. Chef, mga social media accounts natin, Chef. Social media account po, Facebook, Arlo Johnson Sano. Tapos, promote ko po yung business namin na Jane Angels Food Jane po. Angel. Saan yan, Chef? Sa bahay lang po namin. Catering ba, no? Catering? Nagdi-deliver po kami ng mga pagkain po sa mga call center. Okay. Tapos yung ating contact number, Chef, is? 0946-3149276. Okay, diretso natin, Chef, sa mga babatiin natin for today. Binabati ko po pala yung mama ko, yung dalawa ko pong kapatid. Tapos yung mami ko po ngayon na nasa London na nanonood po ngayon. Oy, good morning. Tapos yung Igo family po. Okay. Siyempre, binabati ko rin si Doc Joseph Lee, kakarating lang last night. Balikbayan. Balikbayan. Alright, Chef. May babatiin pa? Wala na. Okay na. Thank you, Chef. Okay, maraming salamat, Chef Arlo. And mula dyan, pupuntahan natin si Erica. Yes! Okay, mga kasangbahay, dahil Monday morning ngayon, alam mo naman, we gotta prepare for the full week ahead. And syempre, bibigyan ko kayo na talaga namang nakaka-good vibes na kwento sa ating Something Good! Okay, mga kasangbahay, ngayong araw na ito, ibabahagi ko sa inyo ang kwento
ng isang matapat na lalaki na nagsilbing inspirasyon sa ating mga netizens. Ito mga kasangbahay ang buong kwento. Ayon sa netizen na si Janine Del Castillo Enriquez, naiwanan niya ang kanyang telepono at sobrang nag-alala siya dito. Mabuti na lang talaga ay ang nakadampot nito ay ang napakamatapat na si Yoyor Cortel at agad naman itong isinauli sa kanya. At dahil dito ay labis ang pasasalamat ni Janine dahil sa kanyang katapatang ipinamalas ni Yoyoy at dahil may ginawa siyang something good. Uy mga kasangbayan, no, may gusto akong ibahagi. Ito personal experience ko kahapon dahil I think may oras pa tayo. Kahapon kasi after ko mag-grocery, syempre after, minsan merong mga nabibili sa palengke na wala. So nag-grocery ako. Okay. Ayan. Sumakay ako ng tricycle kasi mga kasangbahay. Tapos natuwa ako, napakagalang nung taxi driver. Tricycle driver. Oo, pinost ko ito nga sa FB na bumati siya ng good morning, ng napaka-sincere. And nagsapasalamat siya. Kung iisipin nyo common, ako, hindi masyado. Kasi diba sanay tayo pa nagta-tricycle, sasabihin mo na lang yung destination mo, tapos Gora Bells na. Pero ito, natuwa lang ako na masaya siya. Masaya siya sa kanyang ginagawa. At alam mo na, sabi ko nga, kahit na konti lamang ang kanilang naiipon, natutuwa ako kasi mayaman pa rin sila sa good manners and right conduct. At Manong, kung sino ka man hindi ko nakuha ngayong pangalan, proud ako sa'yo dahil may ginawa kang something good take two. Oo, yan ang ating double something good. Kikay Cares, mga kasangbahay, i-like and share yun na po sa Facebook ang Kikay Cares. Pwede mo ate? Go! Oh, yun. Check mo na, mga Kikay. kasangbahay, maraming salamat po sa Skin House at good morning sa aking parents and family. Good morning sa lahat ng mga nag-eclaircing dyan sa Aceroli, Sequela Set at mga kalaro ko po sa badminton and kay Dennis, magandang umaga sa inyong lahat. Oh. Okay, good morning po. Of course, sa araw ng Quezon noong August 19, congratulations po sa lahat ng nagwagi ng medalya ng Quezon. Doc. Okay, hi. Belated happy birthday to Micah Munoz and then hello po sa mga patients sa Klinika Figura and hi to Jenny Ramos and Attorney Lito Go who are watching right now. And hello sa mga doctors ng PAMCAS. Hello, Dr. Sampamcas. Yan, maraming salamat po kay Dr. Sara Barba Cabudil ng Klinika Figura, Antonio Hairdressing Salon sa may Congressional Avenue Extension Branch, and the Bottom Line Clothing. What else? Mario Diboro and Cardam Shoes. And belated happy birthday sa cousin ko na si Joshua Fernandez. Happy viewing kay Mother Earth. Happy viewing. And maraming salamat sa Trampoline Park, Functional Fitness, Doc Sara Barba Cabudil of Klinika Figura, Doc Philip Tan, sa mama ko, and then good morning kay Hannah, sa papa ko, and sa Asian Fashion for Less. Thank you. Sa lahat ng sponsors ko, si Doc Sara, Organic Acai, Doc Joseph, Healthy Diet Delivery, Mario Devoro, Nanosai, Cardams. Yung mga gustong manood mamaya, baka i-share, pakita namin live yung committee hearing ng extrajudicial killing sa Senate. Oo, Senate po. Mga alas 10 yata yan ng umaga. Yun, yan ang umaga po dito sa UNT.